Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Lunes, ngayon ay September 8 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mabalita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katoda Balita, ako si Liway Manantani Paragire. Sa technical kasama natin ka Aaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Pangulong Marcos naluha dahil galit dahil sa mga kababalaghan sa flood control projects. Siyam na contractors nag-donate ng campaign funds. AI higit pa sa mga kasangkapan nangangailangan ng bagong uri ng leader. Sa balitang lokal, Sangguniang Bayan ng Bayambang magsasagawa ng public hearing patungkol sa curfew. Provincial Government ng Pangasinan kinilala bilang gender-responsive LGU. Sa balitang pampalakasan, sa basketball, JUTU number 1 overall pick ng Terra Firma sa PBA Season 15. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi napigilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maging emosyonal at maluha dahil sa kalagayan ng mamahihirap na Pilipino. Sa panayam kay Marcos ni Vicky Morales ng GMA, sinabi ni Marcos na siya ay very upset kaya siya teary-eyed. Sinabi pa ni Marcos na hindi masamang tao ang mga mahihirap at dapat parusahan. Ipinahiwatig din ni Marcos na may mga yumayaman sa mga mahihirap. Matatandaan na pumutok ang isyo ng mga palpak na flood control projects matapos pangalanan ng Pangulo ang 15 contractors na palaging nakakakuha ng proyekto sa gobyerno pero palpak o wala namang ginagawang proyekto. Nauna nang sinabi ni Marcos na maging
ang 2026 National Expenditure Program ay naglalaman ng mga questionableng alokasyon na kailangan matulungan ng maayos. Inaasahan pa rin ng Pangulo noong Miyerkules ang DPWH at ang Department of Public Works, ang Department of Budget and Management at ang DPWH na magsagawa ng malawakang pagsusuri sa panukalang budget ng DPWH sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Mariing kinundi na naman ng maimpluwensyang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang korupsyon na may kinalaman sa flood control project sa bansa at nananawagan na maibalik ang perang ninakaw mula sa mga mamamayan. Sa isang pastoral letter, nananawagan din si CBCP President at Cardinal Pablo Virgilio David ng accountability sa private contractors at financiers, legislators, district engineers, ganoon din sa government auditors at political patrons sa inilarawan niya bilang multi-layered na sistema ng graft sa bansa. Kwenisyon din ni David ang kredibilidad ng Senado at Kongreso na nag-iimbestiga sa issue dahil sa posibilidad na ilan sa kanila ay may kinalaman dito. Binigyan din pa ni David na ang tunay na hustisya ay higit pa sa pagpaparusa sa nagsabwatan sa korupsyon. Naniniwala ang liderato ng isang telco company na ang artificial intelligence ay higit pa sa isang makapangyarihang kasangkapan. Ito ay nangangailangan ng pagbabago sa paraan ng pag-iisip ng mga lider at pagpapatakbo ng mga organisasyon. Sa Amazon Web Services Cloud Day Philippines 2025, sinamahan ni Globe President and CEO Carl Cruz ang mga kapwa executive sa isang high-level panel sa pagtahak sa Gen AI Revolution, kung saan binigyang diin niya na ang AI o Artificial Intelligence ay hindi lamang tungkol sa pag-automate ng mga gawain o pagbabawas ng gastos. Ibinahagi ni Cruz kung paano ipinapasok ng Globe ang AI sa buong operasyon nito upang isulong ang kahusayan, mapataas ang karanasan ng mga customer at mapanatili ang inobasyon sa bawat antas. Ipinakita ng Net Promoter Score of 49 ng kumpanya na lampas na sa sukatan sa industriya ang tagumpay nito at sa paghahatid ng hyper-personalized services sa pamamagitan ng intelligent systems. Kinumpirmaan ng Commission on Elections o COMELEC na may natukoy pa silang 9 na contractors na nag-donate sa kampanya ng ilang kandidato sa 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang mga naturang contractors ay nagbigay ng kontribusyon sa mga senador at mga kongresista, gayon din sa political parties at party list groups. Natuklasan din umano ng COMELEC na may isang kontratista na nagbigay ng 2 hanggang 3 hanggang 3 kandidato. Meron din naman na isang kandidato ang nakinabang sa 3 construction company. Una nang sinabi ni Garcia na nasa 31 na contractors na ang natukoy nilang nagbigay ng campaign donation sa ilang kandidato sa 2022 na elections. Samantala, pinangalanan ni Senator Panfilo Lacson nitong linggo ang isang opisyal ng DPWH na di umano'y tumawag sa isang senador na magsagawa ng maagang insertions sa panukalang pambansang budget para sa 2026. Ayon kay Lacson, nagpakilala ang DPWH executive na si Undersecretary Cabral sa isang staff ni Senate Minority Leader Vicente Soto III makalipas ang halalan sa Senado noong buwan ng Mayo. Hiningi umano nito ang nais nilang ipasok sa National Expenditure Program o NEP para sa 2026.
Nakalista sa website ng DPWH si Maria Catalina Cabral bilang Undersecretary for Planning, Public-Private Partnership and Information Management Services. Nagsimula ang budget call noong Enero 2025 at malamang natapos ng Hunyo para maipasa ito sa Kongreso sa loob ng 30 days matapos ang State of the Nation Address ng Pangulo. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Issue showcase ng mga local government units kasama ang micro, small, medium and enterprises hindi lang sa lalawigan ng Pangasinan kundi ang katabi nitong lalawigan ng La Union. Kanilang showcase ang kanilang tourist destinations, culinary arts, handicraft at creative industries sa 5 araw na tour na tinawag na Ranyag. Ang ibig sabihin ng Ranyag, isang Ilocano word, ay rediscover artistry, nurture identity and accelerate growth. Ang Ranyag, ang salitang Ranyag sa Ilocano, ibig sabihin nito ay light, brightness o kaya radiance. Ayon paliwanag ng Department of Tourism Region 1. Sa September 9 hanggang 13 tour, pangungunahan ito ng DOT at saka ng Department of Trade and Industry. Layunin nito na ipromote ang arts, craft and traditions sa Rehiyon 1, partikular sa lalawigan ng La Union at Pangasinan. Ayon pa rin sa Department of Tourism Region 1, sinabi nito na ang inisyatiba ay naka-align sa goal ng Philippine Creative Industries Development Act o ang Republic Act 11914 na kung saan ang layunin ng tour ay maipakita sa lahat kung ano-ano ang ipinagmamalaking lokal na produkto ng Rehiyon 1. Sa bayan ng Bayambang, ang pamahalang lokal ng Bayambang sa pamamagitan ng Sangguniang Bayan ay magsasagawa ng isang pampublikong pagdinig o public hearing patungkol sa panukalang ordinansa ukol sa curfew para sa mga minor de edad, kasama ang pagpapataw ng parusa sa mga magulang o tagapag-alaga na lalabag dito at para na rin sa iba pang layunin. Ang panukalang ordinansa sa curfew para sa mga minor de edad ay naglalayong protektahan ang mga kabataan laban sa kapahamakan sa pamamagitan ng pagbabawas ng panganib na sila ay maging biktima ng krimen o kaya mapabilang sa mga mapanganib na gawain sa gabi. Maiwasan ang pagdami ng mga kaso ng juvenile delinquency, mapalakas ang seguridad at kaayusan ng komunidad sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kaligtasan at pagbabawas ng mga kaguluhan at iba pa. Kinikilala naman ng bayan ng Bayambang ang karapatan ng bawat bata na mamuhay sa isang komunidad at lipunan na makapagbibigay sa kanya ng isang kapaligarang ligtas mula sa masasamang impluwensya. Sa pamumuno naman at advokasya ni Governor Ramon Gico III para sa Gender and Development o GAD, muling kinilalan ang pamahalang palalawigan ng Pangasinan bilang Gender Responsive LGU and Local Learning Hub para sa 2025 hanggang 2028. Ito ay sa pamamagitan ng Pangasinan Crisis Intervention Center. Isa lamang ang Pangasinan sa 2 probinsya sa bansa na kinilala ng Philippine Commission on Women, patunay sa matibay na pangunguna ng gobernador sa pagsusulong ng ligtas, pantay at may malasakit na pamamahala para sa bawat Pangasinense, lalo na sa mga kababaihan at sektor na nangangailangan ng tulong at proteksyon. Samantala, muling napatunayan na ang pamahalang palalawigan ng Pangasinan ay kaagapay ng bawat Pangasinense tungo sa mas magaling na komunidad. Sa ilalim ng programang Ipagpatuloy ang Galing ng Pangasinan, nabigyan ang mga residente ng mga sumusunod na libreng serbisyo. Kasama dito ay 600 residente ng Barangay Baraka at Lumboy sa Villasis ang nabigyan ng libreng serbisyo
katulad ng medical check-up at consultation, ECG, X-ray and blood sugar test. Meron ding tooth extraction, may mga libreng medisina at vitamins. Nagkaroon din ng veterinary services, seedlings at asin ay ipinabigay sa mga dumalo. At meron ding libreng haircut and massage, arts and crafts session at social services assistance. Prioridad ng provincial government ang kalusugan ng mga Pangasinense kaya't patuloy ang paghahatid ng libreng serbisyong medikal sa mga komunidad. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Muling gumawa ng kasaysayan si Alex Ayala matapos pagreynahan ang Guadalajara Open na ginanap sa Centro Panamericano de Tenis Grandstand Caliente sa Mexico na isa katuparan ni Ayala nang itakas nito ang panalo laban kay Pana Ovardi ng Hungary sa finals ng women's singles nung isang araw. Si Ayala ang kauna-unahang Pinay netter na nakasungkit ng corona sa isang Women's Tennis Association tournament. Sa basketball naman, bumandera ang higanteng si Gio Chio bilang number 1 overall pick ng Terra Firma sa PBA Season 50 Rookie Draft na idinaos kahapon sa SM Mall of Asia Arena o SM Mall of Asia Music Hall sa Pasay City. Sa taas na 6'9", si Chio ang pinakamatangkad sa buong 2025 PBA draft class at siya ring may pinakamahabang arm span pati na ang standing reach kaya napili ng Jeep bilang pambato nito. Si Chio ang ikalawang dikit na sentro na nasikwat bilang top draft selection matapos kunin ng Converge bilang number 1 overall pick si MPBL MVP Justin Baltasar sa season 49. Aasa naman ang Jeep sa pangunguna ng bagong coach na si Ronald Tubid. Kapalit ni Raymond Chonco, umaasa sila sa kalibre at karanasan ni Chio bilang UAAP champion para sa Ateneo Blue Eagles at Asian Import sa Japan B-League. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Oras, 5:18 ng umaga. Ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako tada karindiriak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries,
eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Liway Manantan sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:21 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragires. Sa ngalan ng aking partner si Kaaron Susan Yadao na sa kasalukuyan ay nagtutour. Sa lagay ng panahon, may nakita lang po ako ditong advisory mula sa Department of Tourism. Ang sabi dito, Department of Tourism Region 1, pinapaalalahanan lahat ng mga travelers na to exercise extra caution dahil sa tropical depression, ang pangalan niya ay Lani. Patuloy na umiepekto ito at nararamdaman yung epekto nito sa Northern Luzon. So, ang current situation, actually, yung advisory nila ay itong nakapost ay kahapon. Scattered rain and thunderstorms, flood advisory in La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, and Ilocos Norte rivers, strong winds from enhanced southwest monsoon. So, ang paalala sa lahat, avoid river banks, low-lying and landslide-prone areas. Postpone muna ang beach and sea travel dahil ang waves ay hanggang sa taas na 2.5 meters. Expect road delays and flooding in some areas. Stay tuned sa Pag-asa and LGU alerts at magdala ng emergency essentials. Kasama na dyan yung flashlight, naka-charge syempre dapat ang phone, ilabas nyo na ang inyong mga pangalan nito, battery banks, rain gear, syempre yung protection sa katawan, yung inyong mga jacket o kaya yung mga sweatshirt. Yung palagi ho naming sinasabi na ito na po yung epekto ng climate change, unlike before, mga 10 years ago na pag sinabing rainy season, talagang asahan mo yung pag-ulan-ulan. Halos everyday yan. Tapos, manaka-naka nagkakaroon ng bagyo. Pero ngayon ay kombinasyon ng napakainit na panahon ang nararamdaman po natin o kaya nararanasan natin. Tapos biglang uulan. Ayan, di ba? Bigla siyang uulan. Kanina yung balita po natin mga kaibigan, ang buwan ng Setyembre, yan po ay Tourism Month. Kaya ang lahat po ng mga bayan, mga lungsod, ang mga probinsya, meron silang kanya-kanyang schedule para sa buong buwan ng turismo o kaya Tourism Month. Ang Department of Tourism at saka Department of Trade and Industry dito sa Region 1 ay meron po silang collaboration na programa on activity. Ito yung tinatawag na Creative Tour. Creative Tour na mag-uumpisa bukas hanggang 13. So meron silang dalawang schedule, 9 to 11, tapos yung isa naman ay 11 to 13. Yung 9 to 11, kabilang sa mga pupuntahan ng mga kasama sa Creative Tour ay ilang mga micro, medium, and small enterprises dito sa ilang bahagi ng Pangasinan and then ilang bahagi ng La Union. Sa 11 to 13, I think puro Pangasinan na yung kanilang destinasyon. So itong Creative Tour, ito po ay flagship initiative na ang layunin ay makapagbigay ng immersive experience-based activities that celebrate the vibrant creative identity and cultural richness ng Region 1. So ilan sa kanilang mga pupuntahan, nasa na yung schedule dito? Sa day 1, ang pupuntahan nila ay Casa Amarillo sa Rosales,
sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary Church sa Manawag, sa The Swordsman sa Poso Rubio. Then pupunta rin sila, and after that punta na sila ng Santo Tomas La Union. Santo Tomas La Union, Pugo, Bawang, San Fernando City, San Juan, etc. etc. So creative tour yan. Pag sinabing creative, syempre naaalala po natin dyan ang napakalaki ang kontribusyon para mapalawak at mas makilala at umangat ang creative industries. Si dating Congressman Christopher Toff de Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan. Siya ang ama ng batas patungkol sa creative industries at sabi nga ay nararamdaman yung epekto nito. Yung batas na yan, nararamdaman ng iba't ibang sektor sa creative industries. Kasi pag sinabing creative, napakalawak po niyan. Hindi lang po sa arts, andyan din sa napakarami. At marami pong mga kababayan po natin ang nasa creative industries. Yung iba hindi sila aware. Pero yung kanilang trabaho o kaya yung kanilang negosyo ay pasok sa tinatawag na creative industries. Kayo po mga kababayan po natin dito sa lalawigan ng Pangasinan, mga ilang bayan na po. Hindi na lang po yung tourism destination. Ilang bayan na po sa lalawigan, ilang lungsod na po ang napuntahan nyo in whatever reason. Yan po ay negosyo, bibisita sa kaibigan, kamag-anak, may bibilhin or dahil sa turismo. So ilan na po sa lalawigan ng Pangasinan sa 44 na bayan at 4 na lungsod ang at least napuntahan, hindi lang yung nadaanan, kasama na dyan ang napuntahan nyo. Ako sa palagay ko mula nung pumasok ako sa media, palagay ko napuntahan ko na lahat. Nakapag-cover, nag-tour o nagbakasyon o kaya napadaan, ayan, napuntahan ko na lahat. Nakakatuwa. Ang daming lugar na malalayo, ang daming tourist destinations na ang lalayo. Kung andito tayo sa sentro ng Pangasinan, dito tayo sa Dagupan, ang pagpunta kunyari sa bayan ng Bulinaw, sa 1st District, sa Western Pangasinan, ang travel time ay nasa 2 hours to 2.5. Depende kung anong sasakyan nyo. Kung pribado yan, mas mabilis, baka 2 hours lang or less. Kapag pampubliko, maabutin ka ng mga 2.5 hours. Ganon din yung papuntang, yung pinakamalayo pag western, pinakamalayo dyan, Anda, Bulinaw, Agno, and Infanta. Ganon din halos ang travel time, more or less 2 hours. Pag pupunta ka naman sa pinakamalayo sa Eastern Pangasinan, yan po ay bayan ng Umingan. Umingan, sa Eastern Umingan, sa Nicolas, yan yung dalawang pinakamalayo. Mas malapit ang San Manuel at saka Sison. Yan yung mga nasa dulo-dulo ng Eastern Pangasinan. Ang major o kaya main tourism area dito sa lalawigan ng Pangasinan ay dyan sa Western Pangasinan. Dahil andyan po yung mga magagandang mga beaches, ang dami na pong mga resorts and mga hotels na pumupunta dyan. Kaya matik po yan. Noon pa man, kahit nung mga bata pa kayo, di ba? Mga bata mang lolo-lola, mga bata pa tayo, agad na pumapasok po. Gusto nating puntahan ang 100 Islands National Park dyan sa Alaminos City. Hanggang sa naging very, very popular at isa sa major tourist destinations dyan sa Western Pangasinan. At napakarami na pong mga improvements at mga innovations na inintroduce po dyan. At lalong, kumbaga, yung isang araw mo kukulangin na, 100 islands pa lang. Mula po nung nung nag-mayor siya, ngayon ay Congressman Art Celeste at pinagpatuloy naman ng kanyang anak na si Mayor Art Brian Celeste. Pero palagi rin po nating nire-remind dito sa Todo Balita, anuman po yung dahilan ng pagpunta nyo sa isang lugar, may it be because of turismo o kung anuman yung pakay nyo po. Gawin po, make sure
na yung mga basura nyo, pinagkainan, pinagbalatan, pinaglagyan ng kung anumang dala nyo, make sure na ito ay naitatapon sa tamang lugar. Yan po yung mga basurahan. Huwag iiwan sa kung saan-saan. O kaya kung wala kayong makita, balik nyo sa plastic bag yung inyong mga pinagkainan, tapos bitbitin nyo. Pag wala kayong makita ang basura, di uwi nyo. Ganun lang po yun. Contribution po natin yan. Maiko-connect natin sa problema sa flooding, sa pagbaha. Kaya po barado yung mga daluyan ng tubig. Di po ba? Dahil sa mga basura. So ang sabi nga, meron po tayong isang nabasa na post sa Facebook na dapat i-considera din natin at isipin din natin. Yung problema sa pagbaha, itong flood, ay hindi lang dahil sa mga walang daluyan ng tubig, maling pagkakagawa ng mga proyekto, korupsyon, kasama na dyan yung isa pang human factor. Yung corruption, human factor yan eh. Yung isa pa, itong kontribusyon ng bawat isa sa basura. Lalo na, yung kung saan-saan na lang nila itinatapon yung kanilang mga pinagbalatan o yung kanilang mga basura. Meron naman yung nakikita natin, wow, mapalinis sa harapan na pwesto daw. Walis, walis, walis. Kaso, yung kanilang winalis ay hindi naman dumidiretso sa kanilang dustpan. Pumupunta sa butas ng drainage. O ano yun? Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:32 na po ng umaga. Babalik po ang Todo Balita pagkatapos ng ilang paalaala. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Oras na po mga kaibigan, alas 5:35 na po ng umaga. Kasama nyo pa rin Liway Manantani para Gire.
Ilan munang pagbati sa ating mga katodo balita. Good morning kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa may barangay Tubeng dito sa lungsod ng Dagupan. Kay Marie at saka kay Nino. Good morning kay Cecilia Morante, kay Yayo Yoko Batutay. Ganon din kay Mickey Bailon Garcia at sa iba pa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pag-usapan naman po natin itong yung magandang balita na galing sa National Police Commission kung saan in-upgrade yung sa pamamagitan ng Resolution number 2025-0545. Ang titulo nito, Upgrading the Dagupan Component City Police Station into a Type C City Police Office. Sa magiging police office na siya. Ang nasabing resolution ay pirmado ito ni DILG Secretary Juanito Victor Rimulya together with other high-ranking officials ng National Police Commission. With this new classification, sabi po dito, Dagupan's police force now holds a higher organizational standing compared to a regular police station. Kaya nataon naman na bago na po yung ating police chief dito sa lungsod ng Dagupan at nung August, actually parang August siya umupo timing. Napakaganda ng timing para sa kanya. Pero yung sabi nga natin nung nakaraan na hindi automatic na ma-upgrade po yan. It will take time. Marami pang preparasyon. Pero ang good news nito ay permado na yung nasabing National Police Commission o NAPOLCOM resolution na ina-upgrade ang Dagupan City Police Station into a police office. Ulitin ko, hindi po mabilis po yan. It will take some time dahil napakalaki pa rin po ng preparasyon. Okay, kamakailan, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-interview ang bagong hepe ng Dagupan, ang hepe Colonel Calob. Ayan, ang pangalan po ng bagong hepe po natin ay Police Chief Lieutenant Colonel Lawrence Calob. Ayan, Lieutenant Colonel Lawrence Calob. Isa pa po yan, ang police office, ang rank ng chief niyan ay full colonel. So, sa ngayon, dahil hindi pa naman agad magiging police office, ay medyo mahaba-haba pang proseso sa makakapag-stay ng matagal pa ang ating bagong police chief. Pero yun nga, yung preparasyon ay natapat sa kanyang termino. At sabi nga niya ay nakapag-usap na rin sila ni Mayor Belen Fernandez at sabi nga daw ni Mayor ay mangyayari na dadating yung panahon na talagang magiging full implementation yung pagiging police office ng lungsod ng Dagupan. Pero eto po, alam niyo po ba na itong move na maging police office ang Dagupan City Police Station ay matagal na po ito. Panahon pa ni Mayor Benji Lim ay inumpisahan ng isulong yung nasabing conversion into police office ng Dagupan City Police Station. Alala ko ang police station pa niyan ay dyan sa May Perez Market site. At ang happy pa nun ay si retired na siya at nag-retire siyang general. Noli Talino. And then during the time of Mayor Brian Lim, nagkaroon din ng move. At ang hepe naman nun ay si Lieutenant Colonel Mangelen.
At ito po yung nagkaroon ng resolution at ang author po niyan ay walang iba si former councilor Celia Lim. Siya yung councilor that time. Kanilang ipinasa ang resolution number 7711-2020 reiterating this body's resolve to strongly recommend the upgrade of the Dagupan City Police Station of the Philippine National Police to Dagupan City Police Office initially manifested. Ito yung una, through SP Resolution number 3537-2001 adopted unanimously on November 12, 2021. Yun po yung pinakauna na move na kung saan isinulong po na maging police office ang Dagupan PNP. That was 2001, panahon ni the late Mayor Benji Lim. And then, nung July 14, 2020, sa pamamagitan ng resolution authored by Councilor Celia Lim, Vice Mayor that time, si Vice Mayor Dean Brian Cua, at ang Mayor ay si former Mayor Brian Lim. Ito nga yung ma-upgrade. So, ito yung mga ganitong resolusyon. Yan po yung kailangan. Isa sa mga kailangan ng Philippine National Police at National Police Commission, kailangan mag-signify yung local government ng intention na kagaya niya, independent city, na nag-iisang natitirang independent city, ang Dagupan na hindi pa na i-convert into police office ang kanyang police station. So, sa pamamagitan ng resolution na naiakyat lahat yan sa Krame, sa Central Office, para naman kanilang pag-isipan, kanilang pag-aralan, at ito nga, permado na. Merong inilabas si NAPOLCOM Chairman, ang DILG Secretary. So ito po, iparinig ko sa inyo yung aking naging panayam sa hepe po ng Dagupan kay saan, halika muna dito, wag mo ituro, para alam ko yung pipindutin ko. Patungkol nga dito, actually dalawa yung topic ko nung in-interview ko siya, pero ito yung pangalawa, patungkol sa nasabing conversion ng upgrading ng Dagupan City Police Office into police station. So try natin to. For now, ma'am, wala, ayaw niya, so i-connect mo na lang doon. Ayaw niya yung Bluetooth. Ayan, i-connect mo na lang doon para marinig po na ating mga kababayan. Ito po ay explanation patungkol sa kung ano yung mangyayari, ano yung mga steps, ano yung proseso na kailangang gawin pa bago ito tuluyang maging police office ang Dagupan City Police Station. Good morning din muli kay Marie Anino dyan sa Lingayen. At sa iba pang suki natin sa Todo Balita, magandang umaga po sa inyo. So mamaya babalik po natin yung voice clip, yung interview ko kay Lieutenant Colonel Lawrence Calob, ang hepe po ng lungsod ng Dagupan PNP. Sabi nga namin ang mga police chief, ang mga hepe ng iba't ibang police stations, pabata sila ng pabata. Pero syempre, pabata sila ng pabata dahil kami na matagal nang nasa media ay tumatanda, patanda ng patanda. Ganun lang yun. Ganun lang. Ang dami na ho mga police chief, mga police officers before na nakatrabaho natin. Ayan, na-interview, nakapanayam, mga retired na sila, pero kami andito pa rin. Eto, muli, ito yung interview natin kay Colonel Calob, ang hepe po ng Dagupan PNP, patungkol sa resolution nga ng NAPOLCOM kung saan inaprubahan nito yung pag-upgrade ng Dagupan City Police Station into a police office. since approved na po sa NAPOLCOM, inaantay po natin, ma'am, na maibaba doon sa police stations, doon sa PNP, yung etong resolution. And from there, ma'am, dito sa gagawin naman po ng PNP, we will wait, ma'am, na kung ano yung mga directives na ibababa po sa amin. But for the meantime, we will coordinate sa mga police stations na police office na rin. So, para ma-comply or makita yung mga requirements nila, ma'am. Just like po dun sa manpower. Of course, ma'am, dun sa recruitment, sa manpower, para maparami. Pero hindi po namin control yan, ma'am. So, sa higher ups po namin. So, aantayin namin, ma'am, na magkaroon ng implementing rules nung resolution po na to.
Then second, ganun din ma'am, makiki-coordinate po ako ang Dagupan CPO, etong office ma'am, sa Cagayan, sa Baguio ma'am, titignan. Kunyari, yung pagpapatayo ng establishment for the police stations, yung armaments natin ma'am, sa mobile vehicles, investigative equipment, IT equipment. So, lahat to ma'am, habang wala pa pong directive from PNP how to do it, makikipag-ugnayan na po kami sa police officers para po for the transition, nagagawa na ma'am kung ano yung mga kailangan gawin. So it will take a big budget pa rin, sir? Funding for all of that accomplish. Yes, ma'am. Physical and ano? Yes ma'am, opo, malaking budget pa rin to ma'am. And most probably ma'am, syempre yung budget natin ngayon ma'am, approved last year pa. So ganun din po. So most probably yung budget nito ma'am, i-present po ngayon and most probably next year, magkakaroon na po ng mas malaking budget para po makomply yung lahat ng requirements na yun. Pero pag ganyan, sir, siyempre magpapatay ng bagong police stations. Pag ganyan, sir, krami na ang nagpupondo. Like in other municipalities na nagpapatayo ng Yes ma'am, may counterpart din po ang LGU sa mga ganun ma'am. For example, yung donation ng lot. Yes ma'am. So, marami pa pong pagdadaanan ma'am. Pag-identify kung saan ipapatayo yung police station. Yes ma'am. So, yun din ma'am yung aasikasuhin po namin ngayon. Sir, ano ka naman sa 911? So far, kumusta naman po ang feedback, reports? Marami po ba natatanggap ang central na yung legitimate calls sa 911? Ma'am, yung 911 naman po natin ma'am is saturated. Nasasala na po kung ano yung mga reports. And this ma'am, galing na po sa NHQ. So, tatawagan ng concerned citizen yung 911 from NHQ, ibababa po sa amin, ma'am. So, from there, ma'am, for now, dito naman po sa Dagupan, bilang lang po, mangilan-ngilan ang tawag po sa 911. Mostly, ma'am, direct pa rin from the concerned citizen dun sa nakapaskil po na telephone number natin. So, mas marami pa rin po ang dumadirect. Sir, yung mga na-receive sa 911, ano po yung, anong particular accidents? Mostly ma'am, accident, lalo pag gabi. So, tatawag sa 911, actionan naman natin agad ma'am. So, ano pa rin sila? Direct pa rin sila dun sa mga contact numbers ng police station? Yes ma'am, opo. Direct number sa police station, hindi kay Kapitan ma'am, sa punong barangays natin. Yun naman ma'am, ang usual. Sir, ano na po yung hotline ng police station? Yung sa police station natin, ma'am, 0998-598-5121 and 0933-502-4899. Ito pa rin naman, ma'am, yung usual. Okay, yung bandang huli yun, yung hotlines ng Dagupan PNP at sabi po ni Hepe Calum, kadalasan pa rin dito sa Dagupan, at least dito sa Dagupan, yung mga kababayan ho natin na may gustong i-complain o kaya gusto ng assistance, dumidiretso pa rin sila sa police station o kaya o kaya punta sila sa barangay, patulong papunta sa police. Bibihira yung talagang nagna-911. Ito yung hotline ng kabuuan, pangkalahatan niya ng Philippine National Police. Karamihan sa tumatawag dun sa 911 ay requesting for assistance sa vehicular accident. So yun po, that's actually medyo mahaba pa yun. Inisa-isa niya yung iba pang mga bagay. So kung ilan sa preparasyon na kailangang pagtuunan ng Philippine National Police at the National Police Commission, lalo na ng PNP, kapag implement na talaga hanggang sa maging police office ang Dagupan PNP, kailangan po niya ng malaking budget. Dahil police office na, magiging police office ang Dagupan PNP, magtatayo siya ng mga police stations.
Sa kasalukuyan, merong 6 na police community precincts. Maliliit lang yan. So pag police station yung ipapatayo, mga police stations within Dagupan, ang minimum lot area niyan, requirement ng Camp Crame, ay 400 square meters. So maghahanap ngayon ang PNP at saka ng LGU ng mga government lots na pwede niyang i-donate sa PNP. Kailangan i-donate ng lokal na pamahalaan o kung sino man. Kung merong pribadong tao na gustong mag-donate ng lupa sa PNP, pwede po yun. Pero kailangan yung deed of donation. And minimum for a police station, ang lot area ay 400 square meters. Palagay ko ang police office, palagay ko dun na rin. Medyo kailangan niya ng mas malawak na area. Pero saan ang maluwang na area sa Dagupan? Sayang naman yung building kung sakasakali. Plus, syempre, kailangan procurement ng mga gamit, ng mga baril, yung manpower, madadagdagan po yan dahil nga magkakaroon ng ilang police stations within Dagupan Police Office. Ayan. So mahabang preparasyon po yan, pero ang importante, pagkatapos po ng mga resolusyon ng mga noong panahon ng mga nakaraang mayors, the late Mayor Benji Saplan Lim, and then former Mayor Brian Lim through the resolution of former Councilor Manang Celia Lim at aprobado ng kanyang mga kasamahan sa sanggunian. Plus yung ngayon, sabi ni Hepe, ang sabi naman daw ni Mayor Belen Fernandez ay talagang matutuloy, yun na maging police office ang Dagupan PNP. So ang pinaka-importante ngayon, although sabi ko nga it will take time bago materialize yung nasabing development, ang importante ay meron na yung pirma mula sa National Police Commission. Alas 5:52 mga kaibigan, ngayon po ay Lunes, Monday flag raising ceremonies, gagawin po yan ng mga LGUs and mga government offices and agencies. Pag hindi umulan, syempre dyan sila sa labas. Pag umulan, para-paraan kung saan nila gagawin yung Monday flag raising program. At dahil Lunes, regular sessions ng halos lahat ng Sangguniang Bayan at Sangguniang Panlungsod at syempre ng Sangguniang Palalawigan ng Pangasinan. At ang presiding officer ay walang iba kundi si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. So ngayong umaga naman po yan. Halos lahat umaga. Parang bibihira o ilan lang yung Sangguniang Bayan na ang session nila ay sa kalagitnaan ng week o kaya sa Friday. Friday is fly day. So yun na, yung tropical depression, ang pangalan niya ay Lani. Good morning kay Jolene sa Antipolo. Binabati niya ng happy birthday si Angelo Mejia, Antipolo dyan sa may Poblacion Weste. Si Brian Ochave, Jim B. po, good morning. Ernesto Busada, magandang umaga po sa inyo. Ganon din kay Madam Rose Ke, good morning. At sa mga kasamahan natin sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, headed by the President Mel Garcia, good morning. At syempre ang District 379 ng Inner Wheel, headed by the District Chairman, Mary Jane Mejia. Noong Biyernes, doon sa bayan ng Basista, ginanap naman yung 64th founding anniversary ng nasabing bayan. Ang kanyang mga barangay dati, majority ay nakadikit o kasama sa San Carlos City. Meron din pala, hindi ko lang na klaro kung ilan yung barangay na dati ay sakop ng Malasiki at ilan naman yung dating sakop ng Bayambang. Pero 13 lahat ang barangay ng Basista. Dahil naman sa 3 grupo ang nagsulong noon na maihiwalay yung mga barangay na ito at gawing isang bayan. Yung pangatlong grupo, yan ay pinangunahan ni the late Attorney Artemio G. Frias na nung natuloy, pagkatapos syempre ng move doon sa House of Representatives, natuloy yan. I think ang congressman that time ay si Congressman Jack Soriano. Nakita ko lang yung mga doon, yung mga nakasulat doon.
nung magkaroon ng eleksyon para sa unang mayor ng Basista. Tumakbo si attorney, siya ay may polio, saklay. Tumakbo siya at nanalo bilang pinakaunang mayor ng bayan ng Basista at ama ng bayan ng Basista. Siya yung head dun sa third group na signature campaign para sa plebisito na maging bayan yung nasabing ilang mga barangay. At nung siya ay nanalo bilang mayor, pinakaunang mayor, yung kanilang pamilya, dinonate yung lupa kung saan ipinatayo at saan nakatayo ngayon yung kanilang municipal hall o kaya municipal building. At sa nasabing selebrasyon, nung 5 na pinangunahan ni Mayor Jolly Risuello, nagsalita yung isa sa mga kamag-anak ni the late Mayor Frias. Every year kasi toka sila kung sino yung magsasalita. Nakapagsalita na yung isa sa mga anak ni the late mayor, nagsalita na rin before yung kanyang asawa. Yung kanyang asawa hindi naka-attend nung Friday. 99 years old na, so hindi na siya makalabas ng bahay. So ang nagsalita naman si Ma'am Girlie Frias Ramirez, pamangkin na nagsilbing nag-serve bilang close staff niya at kwento kung anong klaseng mayor yung kanyang uncle. At bahagi ng kanyang speech, sabi niya, silang mga magpipinsan, matagal na nilang napagkasunduan na i-donate yung bahagi ng kanilang lupa i-donate nila sa lokal na pamahalaan. At ni-reiterate niya na handang-handa na sila noon pa man, pero ang kailangan nilang pirmahan, deed of donation, pipirmahan namin yan at ibibigay namin yung bahagi ng aming lupa, sabi niya kay Mayor Jolly. That part of yung lupa nila na kanilang i-donate sa lokal na pamahalaan ng Basista ay sakop o kaya andun yung palengke. So kalahati nung lupa na kinatitirikan ng palengke at bahagi nung nasunog ay lupa ng mga kaanak ni Artemia Frias at ready silang pirmahan na yung deed of donation. Yung kalahati, sabi ni Mayor Jolly Risuello, i-work out naman nila sa ibang pamilya. It's either for donation or bibilhin nila. Pero most likely donation, i-donate, sabi niya. At yung plano nga ay pagpapatayo sila ng 2-story na public market sa nasabing lugar. So yung mga naapektuhan, marami ang nakabalik na, pinayagan silang makapagpwesto doon, pero yung iba nagtitinda na sa ibang lugar. Pero kung maipatayo na, it will take time. Pero pag naipatayo na yan, syempre sila yung mga unang priority. Monday flag racing sa bayan naman ng Calasiao. Sabi po ni Mayor Patrick Agustin Karamat dahil nakita niya at sinabi sa kanya na bakit may mga nalilate pag flag racing ceremony. 7:30 kasi yung programa at naiparating nga sa kanya kasi po yung ilang mga empleyado, lalo na yung mga nanay, ihahatid muna nila yung kanilang mga anak sa paaralan kaya there are times hindi sila nakaka-attend ng flag racing program. Pero sabi niya, sige, mag-a-adjust tayo. Sabi ni Mayor Patrick Karamat, gagawin natin 8 o'clock at gagawin natin dun sa covered area. Para any season, kumbaga, umaraw man o umulan, makakapag-hold sila ng kanilang Monday flag racing program. At sabi niya, i-adjust natin sa 8 o'clock, wala nang rason para hindi kayo maka-attend ng Monday flag racing. So, yun po, adjustment dyan sa may bayan ng Calasiao. With that mga kaibigan, magpapaalam na po ang inyong lingkod. Ang tabayanan po ang early in the morning. Susunod na po yan. Tayo naman ay babalik muli bukas. Baka hindi ako makabalik kasi may pupuntahan ako. Ayan, tignan po natin. Pero baka dito na si Kaaron Susan by tomorrow. Ganun pagod mula sa biyahe. Sa ngalan ng aking partner, si Kaaron Susan Yadaw at sa technical si Kaaron Edwin Inong, inyo pong nakasama sa Toda Balita. Ako naman po si Liway Manantani Paragire, isang napakagandang umaga sa inyong lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download